Ang laki na nga naman siya ninyo. Bakit ka pa naghahanap ng ibang bahay? May ibabahay ka bang babae mo ha? Kailan ka pa natutong gumawa ng mga ganyang kalokohan, Miguel? Sunod-sunod ang ginawang pagtatanong naman ni Andre kay Miguel nang sabihin niya ritong naghahanap siya ng bahay. Pinapunta niya sa kanyang opisina ang kaibigan para makausap ito ng maayos. Pero ngayon magkaharap na sila para gusto niyang batukan ito. Kung makapagtanong kasi, ang kaibigan niya ay daig pa ang reporter sa dami ng tanong nito. Kailan ko nga ng bahay dahil ayaw ni Camila na bumalik sa mansyon. Kaya naghahanap ako ng ibang bahay na matitirhan namin para maiuwi ko na mag-ina ko. Paliwanag naman ni Miguel. Napakunot naman ang noo ni Andre. Mag-ina ba ka mo? Sinong tinutukoy mo? Hindi ka ba nakikinig ha? Kasasabi ko nga lang, si Camila at ang anak namin ang kasama kong ititira sa bahay na bibilhin ko sana. Pero kung ayaw mo akong bentahan, si Melvin na lang ang kakausapin ko. Nakasimangot na saad naman ni Miguel. Dalawa kasi ang pwede niyang pagbilhan ng bahay. Iyong EE Homes, pagmamay-ari ni na Andre, at ang isa naman ang Estabello High, na pagmamay-ari naman ni Melvin. Pero hindi niya naisip na mahirap palang kausap sa transaksyon si Andre. Ang dami nitong tanong na para bang nagdududa sa intensyon niya. Os, nagkabalikan kayo ng asawa mo? Pumayag na siya na makisama uli sa'yo? Nagsalubong naman ang kilay ni Miguel sa tanong ni Andre. Oo nga, pumayag na si Camila. Pumayag na siya na bumalik sa akin. Ayos na kami at maiuwi ko na sila ng anak namin. Kung bibigyan mo ako ng bahay na ibebenta mo. Ngayon kung ayaw mo naman, bibili na lang ako kay Melvin. Mukhang mas madali siyang kausap kaysa sa sayo. Teka lang Miguel, nagtatanong lang naman ako Heto nga at hahanapan ko na yung brochure dito sa cellphone ko para makapamili ka na. Marami akong bagong tayong bahay. Yung maaari na agad lipatan. Kung gusto mo, pwede kitang itour doon. Dahil ngayon na mismo. Ani naman ni Andre na patingin-tingin sa kanya habang may hinahanap ito sa sariling cellphone. Patingin muna ng sample para makapamili ako. Hindi niya sigurado kung ano ang gusto ni Camila. Pero naisip niyang baka gustong ilipat ng asawa niya ang maliit nitong negosyo. Kaya kailangan ang mahanap ng bahay ay malapit sa business district tulad ng subdivision ni Andre. Inabot sa kanya ni Andre ang cellphone nito. Napangiti naman si Miguel na makita ang mga pictures ng mga bahay nito sa EE Homes. In-scroll niya ang lahat ng pictures na naroroon, pati ang interior ng bawat bahay ay binusisi niya hanggang may nakuha siya sa kanyang atensyon. 3 palapag ng bahay iyon. May katamtamang laki ng bakuran. Kasya ang 4 na sasakyan sa garahe. Gawa sa glass panel ang halos lahat ng dingding ng bahay. Mayroon ding 4 na kwarto at 5 banyo. Isa na lang ang problema. Saan kaya pwedeng ilagay dito ni Camila ang bookshop nito? Gusto ko ito. Pwede bang magpa-extension dito? Extension? Para saan? May maliit kasi na bookshop ang asawa ko. Baka pwedeng dito nilang sa bahay niya. Yung itatayo para hindi na niya kailangan lumayo pa. Paliwanag naman ni Miguel. Napailing-iling naman si Andre. Iyon ang problema bro. Sa kontrata na pipirmahan mo, bawal ang magpapagawa ng extension o anumang permanent structure sa perimeter ng bahay. Masisira kasi ang disenyo. Pero iyong interior ng bahay, pwede mong baguhin kung gusto mo. Basta huwag lang sa labas. Mga halaman o garden lang ang pwede mong idagdag. Sa labas kung gusto mong i-improve. Ganoon ba? Napakamot naman sa kanyang ulo si Miguel. Saan kaya pwedeng itayo ni Camila ang bookshop nito kung hindi pwede sa magiging bahay nila? Pwede mo naman doon sa mismong Pacific Building. Magtayo ng bookshop ang asawa mo Mas maganda roon dahil malapit lang sa opisina mo. Kapag namimiss mo siya, pwede mong puntahan anumang oras. Ayos yun, hindi ba? Tinapik pa siya ni Andre sa balikat niya. Napaismid naman si Miguel. Paano naman naging ayos yun? Baka ang sabihin mo, hindi na ako makapagtrabaho na maayos dahil nasa malapit lang si Camila.
Baka lagi ko siyang puntahan sa bookshop niya kasi malapit lang siya at madali kong puntahan. Ayaw mo ba ng ganun, bro? Marami kayong time para mag-quickie. Nakangising wika naman ni Andre. Gago, ang dumi ng utak mo. Pinandilata naman siya ni Andre. Wow, kung makapagbitaw ka ng salitang yan ah. Parang hindi ka naman ganun ah. Sino kayang mas gago at mas marami ang utak sa ating dalawa ha? Nagbuga naman ng hangin si Miguel. Inaamin kong ako ang pinakagago sa ating magkakaibigan. Pero noon yun, noong hindi ko pa nakikilala si Camila. Ngayon hindi na. Nagbago na ako bro. Binago ako ng pagmamahal ni Camila. Napansin nga namin yung mga kaibigan natin. Sa nakalipas na 5 taon, hindi ka malang ng babae kahit minsan. Naisip nga namin noon na baka nagbago ka na ng kulay. Pero sabi naman ni Melvin, nagkakaganon ka nga daw. Dahil sa pag-alis ng asawa mo. Na-inlove ka raw ng husto sa asawa mo. Kaya kahit wala siya, hindi mo magawang tumingin sa ibang babae. Napangiti naman na mapait si Miguel nang maalala niya ang panahong tinutukoy naman ni Andre. Hindi niya talaga kayang ibaling sa iba ang atensyon niya kahit wala na noon si Camila. Hanga nga ako sa iyo nun bro. Ang tibay mo. Kaya mong tanggihan lahat ng babaeng lumalapit sa iyo noon. Paano mo ba nagawa yun? Gayong libre ka naman mambabae dahil wala nga namang asawa mo. Napangiti naman si Miguel. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawang tumanggi sa lahat ng babaeng lumalapit sa akin noon. Basta ang alam ko lang, wala akong gusto sa kahit sinong babae. Si Camila lang ang gusto ko. Hindi ako makaramdam ng atraksyon sa ibang babae. Ganoon siguro talaga kapag totoong nagmamahal ka. Wala kang ibang gusto kung hindi ang taong minamahal mo. Kahit may mas maganda o mas bata sa kanya, hindi mo pa rin magugustuhan kasi iisa lang ang gusto ng puso mo. Kahit wala siya sa piling ko noon, magiging loyal ka pa rin sa kanya. Ayaw mo kasi siya masaktan at hindi mo siya magawang lokohin dahil sa isip mo, siya lamang. Oops! Biglang itinaas naman ni Andre ang dalawa nitong kamay. Tama na bro. Mahaba na ang lecture mo sa akin. Ayokong isipin na darating din sa punto na yan na mababaliw ako ng husto kay Cleo. Hinahina lang muna kami, lalo na ako. Hindi pa ako sigurado kung siya talaga ang babaeng hinihintay ko sa altar. Ayoko pang isipin yun sa ngayon. Napailing-iling naman si Miguel. Ayaw pang umamin na kaibigan niya na mahal nito si Cleo. Sana lang hindi ito matulad sa kanya. Okay. Sana nga hindi mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Saka ko lang na-realize na mahal ko si Camila nung wala na siya. Huwag mong hahayaan na mawala muna sa iyo ang girlfriend mo. Saka mo ma-realize kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. Ayoko mangyari yan bro. Mabuti na iyong bahay na gusto mo lang ang pag-uusapan natin. Huwag mo nang idamay ang love life ko. Hindi siya kasali sa negosyo ko. Pwede bang puntahan natin ngayon ang mga bahay na ibinebenta mo? Gusto ko makita. Itinuro ni Miguel ang isang pictures na nasa cellphone naman ni Andre. Pinuntahan nga nila ang e-homes. Naiilang minuto lang ang layo mula sa opisina niya. Totoo nga ang slogan ng subdivision ni Andre. What you see is what you get. Kung ano ang makita niya sa picture, ganoon rin mismo ang hitsura na makikita niya sa personal. Hindi nga nabibiro ang advertisement ng kaibigan niya. Kaya nagpasya na siyang kunin ang bahay na nagustuhan niya. Kung hindi pwede magtayo ng negosyo sa Camila sa bahay na iyon, sa mismong Pacific Building na lang niya ito hihmukin na magbukas ng bookshop nito. Hindi na siya nag-alala kung nasaan ang asawa niya sa maghapon. Mas madali na rin iyon kung pupuntahan kung gusto niyang makita o makasama ito. Baka nga magkatotoo pa ang sinabi ni Andre na pwede silang mag-wiki anumang oras na gustuhin nila. Biglang kumislot naman ang pagkalalaki ni Miguel nang maisip ang bagay na iyon. Isang araw lang ang lumipas mula na makasama niya ito. Pero mukhang hindi lang siya ang nangungulila sa asawa niya. Maging ang alaga niya, mukhang nasasabik na rin sa hiyas ng asawa niya. Pero kailangan muna niya itong isang tabi dahil wala ang asawa niya sa kanyang tabi. Pagkatapos pirmahan ang ilang dokumento, nagpaalam na rin si Miguel at bumalik sa opisina niya.
Kinausap niya ang kanyang sekretarya at ipinaasikaso rito ang pagbabayad sa bahay na binili niya. Pagkatapos binalikan na niya ang iniwan niyang mga papel na dapat ay pag-aaralan at pipirmahan. Kinagabihan ay tinawagan niya si Camila para makausap ito at maibalita ang tungkol sa bahay na binili niya. Nagustuhan mo ba yung pinili ko? Tanong naman ni Miguel matapos niyang ipakita rito ang mga pictures ng bahay na tinutukoy niya. Namilog naman ang mga mata ni Camila. Wow, ang ganda naman ng bahay na to. Saan ba ito makikita? Sa Makati rin yan. Mga 15 minutes ang biyahe mula sa opisina ko. Kaya malapit lang. Ikaw na lang pala ang mag-decide kung ano ang kailangang bilhin na gamit. Sigurado naman akong kabisado mo na iyon. Pero kung gusto mo naman, magka-hire ako ng interior designer na mag-aayos ng bahay natin. Hindi na. Ako na ang bahala mag-ayos para naman magamit ko iyong kaunting pinag-aralan ko sa designing. Nag-crash course kasi ako noong 1 taon sa interior designing dahil second choice ko ang kursong iyon. Pero dahil malayo naman iyon sa linya ng negosyo ni na mama at papa, kaya hindi ko na rin itinuloy. Napakunot naman ang noo ni Miguel nang may maalala siya sa sinabi ni Camila. Nabanggit mo pala yung negosyo ng magulang mo. Nasa pangangalaga pa rin na papa ang Pacific Paper. Baka gusto mong doon ka nalang magtrabaho para ikaw na mismo ang magpatakbo ng negosyo ninyo. Iyon naman yata talaga ang plano noon ni papa kung hindi lang tayo nagkalayong dalawa. Marahas na umiling naman si Camila. Hindi na. Gusto ko mag-concentrate na lang sa pagsusulat at sa bookshop ko. Saka may Marcos pa naman na kailangan kong alagaan. Kaya hindi ko pwedeng tumanggap ng mabibigat na trabaho. Baka maubos ang oras ko roon. Kawawa naman si Marcos. Napakamot naman na kanyang batok si Miguel. Parang gusto niyang magselo sa anak nila ni Camila. Ito pa rin ang priority ng asawa niya kahit na nagkabalikan na sila. Second choice lang siya ng kanyang asawa. O bakit natahimik ka dyan? May problema ba? Untag naman sa kanya ni Camila. Wala namang problema. Naisip ko lang kung ano ang magiging buhay natin kapag magkakasama na tayo ni na Marcos. Kung magiging busy ka sa trabaho mo at sa bookshop, pati na rin kay Marcos, may oras ka pa kaya sa akin? Tinaasan naman siya ng kilay ni Camila. Pinoproblema mo ba yan? Tumango naman si Miguel. Siyempre naman Miss Beautiful. Para kasing nawawalan ka na rin ng time. Kahit magkasama na tayo sa bahay. Paano na kaya ako? Umikot naman ang mga mata ni Camila. Hey, bakit mo ba iniisip yan? May oras naman tayo para sa sarili natin. Saka magkatabi naman tayo sa higaan, hindi ba? Pwede tayong mag-usap at magkwentuhan at gawin ang iba pang gusto natin bago tayo matulog at kapag nasa kwarto na tayo. Napangisi naman si Miguel. Yun ang gusto kong marinig. Ikaw ang nagsabi niyan ha? Aasahan kong makakadalawang round tayo bago matulog sa gabi. Tapos pagising natin sa umaga, 1 round ulit. Ano? Bakit ang dami naman? Baka hindi na ako makapasok sa bookshop niyan kapag inaraw-araw natin yan. Okay naman kahit hindi ka na magtrabaho. Ako na lang magtatrabaho para sa ating dalawa at sa anak natin. Napangiwi naman si Camila. Hayang ka na naman. Hayaan mo naman ako makapagtrabaho para malibang ako. Hindi ko naman kayo pababayaan ni Marcos. Kaya ko naman pagsabayin ang trabaho ko at pag-aasikaso sa pamilya natin. Wala naman akong sinasabi na pahihintuin kita sa pagtatrabaho, Miss Beautiful. Ang sa akin lang naman, kung ayaw mo magtrabaho, walang problema sa akin. Kaya ko namang i-provide lahat ng pangangailangan ninyo ni Marcos. Kung magtatrabaho ka, sa iyo lang ang kita mo. Hindi ko na pakikialaman yon. Thank you, Miguel. Malaking bagay sa akin na payagan mo ako magtrabaho. Kahit paano matutupad ko yung pangarap ko at magagawa ko pa rin ang gusto ko kahit na magkasama na tayo. No problem, Miss Beautiful. Basta ikaw ang humiling, pagbibigyan kita. Sana ako rin pagbigyan mo kapag may hihingin ako sa'yo. Bakit may kailangan ka pa ba? Napangiti naman na makahulugan si Miguel. Bigla siyang na-excite sa tanong naman ni Camila. Yes, mayroon sana akong ire-request kung gusto mo lang naman. Ano ba yun? Sa halip na sagutin ang tanong ng asawa,
Iba ang lumabas sa bibig niya. Tulog na ba si Marcos? Hindi pa. Gusto mo ba siya makausap? Dapat tumawag ka na lang na mas maaga sa susunod. Maaga kasi siyang natutulog eh. It's okay. Tatawag ulit ako bukas. Pero may request ako sa iyo ngayon. Ano yon? Binasa naman ni Miguel ang labi niya gamit ang kanyang dila. Can we have VS tonight? Total naman tulog na ang anak natin. Wala nang makakaistorbo sa atin dalawa. Umarko naman ang kilay ni Camila. VS? Ano naman yon? Video, Miss Beautiful. Nakangising sagot naman niya. Napaawang naman ang labi ni Camila. Pinalakihan din siya ng mga mata. As in, video. Papaano yun? Gustong matawa naman ni Miguel sa ekspresyon ng mukha ng kanyang asawa. Hindi niya malaman kung nandidiri ito o natatakot sa sinasabi niya. Is this your first time? Have you heard of the... Ginagawa mo yon? Halos lumuwag naman ang mga mata ng asawa niya habang nakatitig sa kanya. Tuluyang tumawa naman si Miguel. Napaka-cute at mukhang inosente ng asawa niya habang nagtatanong ito. Kung makaasta at makapagsalita ito, ay parang wala pang experience gayong ilang beses na nilang pinagsaluhan ang napakasarap ng luto ng Diyos. Of course not Miss Beautiful. Nabanggit ko lang naman yon kasi nga kahawig ng salitang yon ang gagawin natin. Kung hindi mo pa nasusubukan, gawin natin ngayon. Baka sandaling magustuhan mo. Pwede natin itong gawin sa kahit na malayo tayo at namimiss natin ang isa't isa. Okay. Nahalata naman ni Miguel na parang kinakabahan ng asawa niya. Relax, akong bahala sa'yo. Just don't make loud noise or you might waken the dead. Malapad ng ngiting wika naman niya. Anong dead ka dyan? Wala namang patay dito I'm not referring to dead person literally. I'm talking about Marcos and Nanay Cora. They are dead in sleep. Baka magising sila kapag nag-ingay ka dyan, kaya hinaan mo lang ang pag-ungol mo mamaya. Napatakip naman ang bibig ni Camila. Tapos isininyas nito sa sarili at sa kasiya. Yeah, we're going to have VS. I'm excited. Sana ganoon ka rin. Alanganing tango naman ang tugo ni Camila. Buksan mo ang laptop mo para doon tayo makapag-video call. Utos naman niya rito na agad namang sinunod ni Camila. Nang masigurong nakalipat na nga si Camila, sa kaniya itong muling inutusan. Kumuha ka ng comforter o kumot na ilalatag sa sahig. Diyan sa may paanan ng kama. Tapos ibaba mo roon iyang laptop mo at humarap ka na nakasandal sa kama. Nang sumunod naman si Camila sa sinabi niya, ganoon din ang ginawa ni Miguel. Kaya nang muli silang humarap sa video, pareho na sila ng ayos. Anong gagawin natin ngayon? Maghubad na tayo ng damit. Wala ka nang ititira na kahit na ano sa katawan mo. Napakagatlabi naman si Camila ngunit sinunod pa rin niya ito. Habang naghuhubad ng kanyang suot si Miguel, nakatingin siya sa video. Kaya kitang-kitang itsura ng asawa niya habang nag-aalis ito ng suot. Nang wala na natirang damit si Miguel, umupo siya sa sahig. Nakataas ang kanyang tuhod, kaya kitang-kita sa video ang matigas at mahaba niyang alaga.